Hi there, this is Shinkitan, your pambansang wealth coach. Nandito pa rin tayo sa episode po with Mr. Ramon Ang, the fourth richest man in the Philippines. He's a multi-billionaire na tubong tondo po. At nagkaroon ng panayam po si Mr. Anthony Taberna kay Mr. Ramon Ang. At nung napanood ko nga sa TikTok yan, sabi ko ayaw kong panoorin yung interview. Gusto kong panoorin yung interview with you guys and I want us to dissect it together kung ano po ang natutunan natin. So right now, nasa third phase na po tayo and I hope that you're still enjoying and you are still here with me. Ang dami talaga nating matutunan. So, ngayon po sa third episode natin na ito, pag-uusapan po natin paano kaya dumiskarte? Anong mahalaga sa business, no? In order for us to think like one, be like a millionaire, a billionaire, you have to think like one. So, isipin po natin, panoorin po natin kung paano ba magnegosyo at ang perspective ng isang Ramon ang pagdating sa pagdenegosyo. Let's watch this. Pati sa marketing pala, nakikialam kayo. Ano? Oo. Yung marketing na yan is very important. Marketing and sales is very important. Yung marketing is how to project your products. Opo. Yung sales is you go down, choose the right local partners to represent us. Choose the right local partner to be our distributor. Choose our logistic provider. You have to understand all of that. Kung hindi, pag sinabi mo doon sa manager, pare, ikaw na bahala dyan, patay ka na. Opo. Kasi hindi niya rin alam yung detalye. Pero if you drill that with them, na pinagpe-present mo sila, nakakasama mo sila, nakakausap mo, pinag-uusapan yan, kasama mo sila namimili. After a while, nasasanay na sila, pwede mo na nang i-meet sila ng mga twice a year. Pero kung hindi mo sila sinamaan from start, na paulit-ulit, hindi man nila malalaman yun eh. Yan, in other words, lalo na kung nag-uumpisa kayo ng negosyo, kailangang maintindihan po natin talaga yung ins and out ng pagnenegosyo na mismo ikaw hands-on ka dapat. Katulad ni Mr. Ang. Doon nag-umpisa siya, hands-on siya. Alam niya yung marketing, alam niya yung sales. Para pagdating ng panahon, hindi ka rin pwedeng isahan. Hindi ka rin pwedeng lokohin ng mga tao. Kasi kung hindi mo mismo alam, baka pwedeng paikutin ka. That's number one. Number two, nagkaroon din po tayo siyang spirit of empowerment. So, pagka natuto na daw yung mga tao, pwede mo nang i-meet 2 times a year, diba? At tatakbuhan ng negosyo mo. That's the point of running a business. Ang goal talaga natin, lalo na mga nagde-negosyo dito at gusto nyo plano magnegosyo. Dapat ang goal natin, maging amo tayo ng negosyo, hindi dapat tayo maging empleyado ng mga negosyo. Pag oras na umalis kayo sa inyong negosyo, wala, sarado na inyong negosyo. Dahil lahat, ikaw lang nakakaalam, ikaw lang purchaser, ikaw lang yung developer, ikaw rin ang de-deliver, ikaw lahat. Naku, kung ganun, di ka pa makakapag-retire. So, napakaganda ng business model po niya. Number 1, know it the ins and out. Number 2, learn how to empower people. Pagdating ng panahon, the business can run on its own. So ngayon, kita po natin ang kanyang perspective pagdating sa pagnenegosyo. Ngayon, gusto natin malaman kung bakit niya talaga overall ginagawa to, ba't siya nagpapa-interview ngayon. At yun nga, sinashare niya yung kanyang mga business ideas and experiences at ito po ang sagot niya. Alam mo yung mga audience, yung iba, they're thankful and happy na they gain some insight, some experience. Opo. Eh yung naiinggit, galit sa'yo yun. Marami pa sasabihin masama yun. Kaya lagi ko sinasabi, ayaw ko magpa-interview eh. Kasi, siyempre sabihin niya, Ramon Ang na yan eh. Mekaniko lang yun eh. Mahirap lang yun eh. O, di patay ka na naman, minumura ka pa. O, kahit ano sabihin mo, galit pa rin sila sa'yo. Kaya ano bang panalo natin? Eh ako naman, I take time out if I can share and help our people to learn something. Yun lang po. Yung perspective niya talaga ibang klase na ayaw niya talaga magpa-interview. Yun nga sinasabi niya. Siya mismo ay may mga bashers, detractors. Tingnan mo, may nainggit. Dati lang pala siyang mekaniko, mahirap lang siya. Ba't niyo papakinggan yan? Lalo na kung mga ka-peers niya siguro, no? Yun nga, na alam niya kung saan ang galing. Parang, ba't ka nagtuturo ngayon? Alam mo, relate na talaga ako sa kanya kasi yours truly never finished a college degree. 4 times ako nag-grade 6. In the eyes of my peers na may kakilala po sa akin panahon na yun, kasabayan ko talaga, I'm really a loser. I was a nobody. Pero by the grace of God talaga, kung ano man nakamit ko sa buhay ko ngayon, dahil hindi ako magaling, dahil nga, God has given me the wisdom and the grace to be able to fulfill what I'm called to do right now, and that is to help people to become wealthy and debt-free. And likewise, with Mr. Ramon Ang, I may not have the billions, I may not have the opportunity to give money to people and give opportunity to work, but I'm empowering right now people na paano mag-save, mag-budget, mag-invest at magnegosyo. Pero ang final na question na lang siguro ang kailangan natin malaman, no? Ano kaya maipapayo niya sa mga
wannabe entrepreneurs, wannabe a business person, wannabe just like a Ramon. Ano kaya ang sagot niya? Ano po ba ang payo nyo sa amin ng mga nagsisimula pa lamang ng negosyo? Ang advice ko sa mga gusto magnegosyo, magsimula magnegosyo, identify anong negosyo papasukin mo. Get into something na walang masyadong kapital at kikita na kayo. Tulad ng services. Services. Mhm. Ano yon? Kamukha ng warehousing. Kamukha ng mga personal storage facilities. O, di ba? O, kung gusto niyo naman magtayo ng mga food-related, yung mga parang portable cart, Nga po. na dadalhin lamang yung cart doon, bubuhatin lang, ibababa doon, yun na. Imbis na nagtatayo pa kayo ng kung ano-anong konkreto, kung ano-ano. Pag nalugi at yung lugar na hindi na-click, hindi mo na malilipat. Samantala yung kung mobile, isasakay mo lang uli yun. Lilipat mo sa ibang lugar. Click na. Kikita ka na. Ibig sabihin, get into something, least capital, pero walang masyadong kalaban, walang masyadong kakompetensya. Anong sinasabi niyo yung wag na magtatayo ng malalaki, yung maliliit na lang? Yan po ang naging experience, mga failures ko po yan eh. Ang laki po ng lesson na natutunan ko. Kaya nung nag-umpisa ako maglagay ng maliliit na coffee shop po, umayos. Nakita mo. Ayan, makikita na po natin. Number 1, identify negosyo daw na maliit ang kapital o halos walang kapital. Diba? Parati ko rin naman sinasabi yan if you want to start a business, invest in something that you can afford to lose. And number 2, it's very Chinese style talaga. Chinese style po talaga ang way of thinking talaga ni Mr. Ramon Ang because he's Filipino-Chinese. And we were trained, kung napapansin nyo ang mga Filipino-Chinese, ang ground floor po tindahan, second floor bahay. Just in case, pag hindi bumenta ang negosyo, walang lugi kasi hindi pwedeng isara ang bahay. And then number 3, mas maganda rin kung food mobile cart lang daw. Yung talagang portable siya. Bakit? Just in case na nagkamali ka ng pwesto, pwede mo siyang ilipat, may chance ka pa. Kasi compared to other people, nagkapera lang konti, bilhin agad ng franchise, or if not, lalagay ng pwesto, magbibuild na 500,000, 1 million, walang tao, lugi na agad. Next pa, mas maganda talaga kung pwede services daw, mag-warehouse daw and everything. Pero sa akin ang pinaka-importante when once of the service that you can really learn na pwede mong ikayaman is sales, benta. Ang puhunan mo kasi sa pagbebenta, laway. Pag naubos ang puhunan, anong gagawin mo? Iinom ka na ng isang basong tubig, mababawi na agad ang puhunan. Matuto ka magbenta ng produkto, matuto ka magbenta ng real estate, insurance, direct selling, produkto, serbisyo. Benta mo yung sarili mo in terms of your skill, your talent. Pwede kang mag-VA, virtual assistant. In other words, start with something na talagang least capital just in case na hindi ka nagbenta, hindi ka bumenta, hindi ka malulugi. These are the already practical tips. Ito yung start. And then once you learned, pwede mo na-expand yan. Alam mo, habang pinapanood ko at pinapakinggan ko, if you missed the first episode, second episode, please do watch the first and second episode para sa mga kababayan natin na gusto at nangangarap na talagang guminhawa ang buhay. If you want to become like a successful person, you have to learn how a successful person think. Sundan nyo lang kung paano sila mag-isip. Gawin nyo lang kung anong ginagawa nila. Pasukin nyo lang kung anong pinapasok po nila. And nung pinapanood ko tong buong episode na ito, na-shock talaga ako. Sabi ko, the way Ramon Ang thinks is the same way how I think. Again, hindi ko pinagmamalaki ito na napakagaling ko. Ang ibig nang sabihin, may possibility, may posibilidad, since pareho kami mag-isip, kung ano nakamit niya, makakamit ko. Kaya nga para sa mga taga-subaybay ko at sumusunod sa akin sa channel na ito, if you want to also reach what I've already reached in life, all you need to do is just follow also what I'm sharing with you. Ano yung parating sinasabi? Matuto mag-ipon, maging iponaryo, bawas dagdag, maghanap ng pagkakataon para kumita, magnegosyo, tapos mag-invest. Yun ang parating kong paulit-ulit. That's the reason why ito na siguro yung last opportunity that I want to share with you guys. What if coming soon, for example, may small group community na ibubuo si Mr. Ramon Ang at sinabi ni Ramon Ang, sige, maghahanap ako ng mga ilang tao na pwede kong i-coach, i-mentor, ituturo ko personally every month, once a month, magkikita tayo, ituturo ko sa sikreto ko. Sino sa inyo ang sasama at mag-a-attend na kanyang session? Type me in the comment section. Type me. Alam mo, isa na ako magbo-volunteer. Madaling araw akong pinakauna. Bakit? Kasi kung matutunan ko lang kung anong ginagawa ng mamang to, kikitain ko rin kinikita niya. And that is the opportunity that I want to offer to all of you right now who's watching this. If you want to be part of my group community, magbubuo ko ng isang coaching group. Once a month,
imimit ko kayo, mag-uusap tayo, i-guide kita kung paano ka kumita, paano madagdagan kita, paano mo i-manage ang pera, makalabas sa utang, paano mag-invest. Kung interesado po kayo, ito yung unang gagawin nyo. Just join our free community. Right now, may free ako community na Team Iponario. Pupunta ka lang sa Facebook page. Join the free community. At doon ko i-announce kung sino po ang makakasali at makakasama sa group coaching ko. And FYI, this is not for everyone. This is only for a selected few. Kung ikaw, galit ka na talaga sa hirap, gusto mo na talaga magbago ang financial situation mo, teachable ka, willing ka matuto, from me personally, once a month, mag-meet tayo. Kung sino man sa inyo interesado, type the word interesado sa comment section at pumunta na kayo sa Facebook page ng Team Iponario. Maraming salamat sa 3 episodes na ito. Nabuo na po natin ang buong interview with Mr. Ramon Ang. Thank you very much again. Anthony Taberna, panoorin mo na lang yung full version kung nabitin po kayo. Marami rin kasi yung kinat na hindi naman relevant sa pagnenegosyo at sa kaperahan. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina po ang susi sa pagyaman.